kayo. Bagaman hindi na ho bago sa ating pandinig. Sa Ebanghelyo, pag-aakalain natin ay si Jesus ay nananakot. Hindi ko nananakot si Jesus. Ito po ay pagpapahayag ng isang katotohanan. Bagaman alam natin na dapat tayo ay maging handa, pero kuminsan kapag sa atin nangyayari, ay medyo nabibigla tayo, sapagkat hindi natin alam, tulad ng pinahayag sa banal na kasulatan. Bagaman bahagi ho ng pagkilos natin, kasi sa ginagawa natin ay may bahagi sa atin na kuminsan tumutuon saan yung umahari ay rin yung ay mapuhay sa daigdig na ito forever. Pero hindi natin pwede alisin ang katotohanan. Darating at darating ang kamatayan kahit na ayaw natin. Kahit na kuminsan hindi natin tanggapin, kuminsan wala sa ating isip, at para kuminsan hindi natin namamalayan. Bahagi ho, ano yung kahalagahan ng ipinahayag ni Jesus? Una, para hindi natin mapahalagahan ang presensya ng bawat isa. Magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magpasalamat sa biyaya na naging bahagi ng inyong buhay. Si Elisa, lalo na mga kanyang asawa, mga anak, sa loob ng mahigit na 70 taon, bahagi ho na dapat natin ay laging ipagpasalamat. Kaya po, sana huwag natin kalimutan na yung pinakamagandang regalo ng bawat isa sa atin ngayon, yung presence. So bahagi ho, yung salita natin regalo, sa English ay present. Pero presence, narito ang bawat isa, naging kabahagi ng ating buhay. So sana po, pahalagahan natin yung presensya ng bawat isa, na naging bahagi ng ating buhay. Alam nyo, may kalimitan na tigikalan kami kapag napunta ako kay Perdi. Kailang hindi ako makarinig sa kanilang pinag-uusapan na palagi. Alam nyo ano palagi pinag-uusapan nila? Lupa. Lupa ang kanilang paligan na pinag-uusapan. Hindi ako makarinig. So, naalala ko lang kasi naging bahagi din ng pagkilos. Pero yun naman yung makita ko natin, yung presensya ng bawat isa, ipagpasalamat natin kumisan kasi yung presensya ng bawat isa yun, kumisan ay taken for granted. Kasi palagi natin kasama Kala natin nakita yung kahalagahan kapag wala na. Bahagi mo yun. Kaya sana po magpasalamat tayo sa presensya ng bawat isa na ipinahahayag sa ating bawat araw. Bawat araw. At alam nyo, isa rin ho yun sa kahalagahan na nakikita ng Diyos sa atin. Kaya kung mapapansin ko natin, ano yung kanyang ibinigay na regalo para sa bawat isa sa atin? Yung kanyang presensya. Yung kanyang pagkanari dito. Sa isang pinagdiriwang natin ngayon, isang pinagsasalaluhan natin tuwing araw ng linggo. Yung kanyang katawan at buko. So, nais niya alin, makasama tayo dito sa daigdig. Sabi nga, para lang sa langit. Kasi bakit? Ano ba yung langit? Ay di yung langit ay kasama natin ng Diyos. Kahit anong saya ng langit, walang kwenta yun kapag hindi natin kasama ang Diyos. At kaya niya alin, nagsisimula dito sa lupa, sa daigdig na ito. So,
bahagi ho na huwag natin kalimutan. At muli rin mo ipinaalala sa atin kasi ngayon, ay tawag natin ngayon ay alin. Jubilee year, 2025, every 25 years ay taon ng jubileo. At ang tema ng taon ng jubileo ay paglalakbay. Paglalakbay ng may pag-asa. Ano hindi na pag-asa na ulo ni Jesus? Magkakasama-sama tayo sa akin. Kasi nakakako ng Diyos eh. Wala mong tayo binigyan. Huwag niyo pong maalala, 2 Sundays ako. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung taga saan kayo. Bakit? Sapagkat sila nagsisikawa ng masama. Pero yan ang ibig sabihin. Kung sinabing taga saan kayo, taga saan ba tayo? Hindi lang tayo taga Santa Maria. Tayo rin. Mga taga-langit. Kailan tayo naging taga-langit? Mula nung tayo binigyan. At yan ay magkakaroon ng higit na kaganapan. Saan? Sa oras ng ating kamatayan. Huwag natin kalimutan ang doon tayo patutungo sa piling ng ating Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At ito yung tinutuog natin sa lapan ng buong kapanawa, hindi na pagkinabangan ni Elisa. At bahagi rin o, sabi nga natin, pwede mo sa pagkakataon, sana ngayong taon nito 2025, merong itinalaga ang simbahan bilang mga Jubilee churches. Ang pinakalalapit sa atin ay ang Pakid, ang Tumba. So, kung sakaling kayo makapagliriwan ng misa roon, so sa September 15, yun ay kapisahan ng mahal na dire ng Tumba. So, magsimba kayo, mag-umunyon kayo, kayo ay mangumpisal at isama ninyo sa inyong panalangin na higit na kung saan ay pakinabangan nawa ni Elisa yung indulhensya na dulot ng dakilang jubileo na ito. At ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na nauna na. At ito yung kalimutan, huwag natin kalimutan na magdasal din tayo para kay Elisa na alin. Ipagdasal tayo. Magdasal tayo. Kasi bahagi yun. Ay, pati wala pa naman sa langit yan. Hindi natin alam kung wala sa kahit na ho. Kahit na ho, wala ho sa langit yan. Eh, sino pag ipagdarasal niya? Eh, di kayo. Kayo yung mga mahal niya sa buhay. Kasi kayo ang una niyang ipagdarasal. Kaya, bahagi yun, kilalanin ninyo yung presensya ni Elisa doon sa kanyang sa kaharian ng buong may kapal. At yun ang isang biyaya na nawa ay huwag natin kalimutan na bagaman tayo narito sa daigdig na ito, sa sangkalukaan na ito, ay kinakailangan natin pagandaan hanggang makamit tayo ang kaligayahan na hinanda ng Diyos